Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa latest update sa interview at pagsagot ni Senador Robin Padilla. Nahihirapan daw siya. Nahihirapan ako kung ano ang sasabihin ko. Alright, ito po, pakinggan ho natin ha. Marami na nagbigay ng opinion dito, pero ako magbibigay din po ako ng sarili kong opinion dahil iba-iba naman po ang aming mga analysis sa mga bagay-bagay. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Ang alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Teka lang, Senador, teka lang. Narinig nyo? Alam nyo, napakahirap magkomento dahil mga presidente ang nag-uusap. Nag-uusap! Teka, Mr. Robin Padilla, sa bagay na yan, nag-usap ba sila ni Mr. President Bongbong Marcos? O baka naman nag-usap lang sila ng presidente ng China at si dating Pangulong Duterte? Balikan natin konti. Alam ko po na nahihirapan ka magkomento o magbigay ng sarili mong opinion regarding sa gentleman's agreement. Una-una, alam naman po natin na malaking utang na loob mo dito kay dating Pangulong Duterte at tinatanaw mo po yan. Dahil siya ang naging dahilan kung bakit ka nakatakbo bilang isang senador. Diba? At napalad na maging number 1 pa sa pagkapanalo bilang isang senador. Noong panahon ni Fidel Ramos ay ikaw ay naakusahan at nakulong. Diba? Dahil sa ninong mo, si Fidel Ramos, at nagkaroon ng pagbabago na naamyendahan ang nasabing batas, ikaw din ay isa sa mga nakabenepisyo at nabigyan ka ng parol. At pagdating kay dating Pangulong Duterte, nabigyan ka talaga ng absolute. Sa madaling sabi, lahat ng kaso mo, lahat ng ginawa mo ay napawalang bisa sa ating saligang batas. Pero take note, doon lang po yun ha, sa saligang batas na ibura ang record mo, na para bang kinalimutan na ang record mo dahil nga nabigyan ka ng absolute. Di ba? Pero sa mata ng tao at sa buong mundo, mananatili ho yan, Mr. Robin Padilla, na ikaw ay isang bad record pa rin. Di ba? Na ikaw ay isang may pinanagutan pa rin. Di ba? Alam nyo na po yung ibig kong sabihin. Di ba? Ngayon, dahil sa malaking utang mo na loob dito kay dating Pangulong Duterte, yan ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ka ngayon magbigay ng komento dahil ayaw mong masaktan ang iyong iniidolo. Di ba? Diba, Mr. Robin Padilla? Sus na po. Tuloy! Sa ngayon kasi, nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito. Kasi, may mga bagay, may mga protocol. Mahirap nga gumitna, lalong-lalo kung may utang na loob ka sa naaakusahan ngayon na si dating Pangulong Duterte. Ang hirap talaga gumitna kapag ang iyong iniidolo ang nasasangkot sa issue. Yun, Mr. Senate Robin Padilla. Ang hirap gumitna.
Di ba? Di ba mga ka-action, mga kakampeng, napakahirap gumita. Ang laki kasi ng utang na loob ko. Di ba? Nang dahil sa kanya, nakatakbo ako bilang isang senador. Kasi kung hindi niya ako binigyan ng absolute, hindi sana ako nakatakbo. Di ba? Kasi bawal po yun na tumakbo ang isang convicted. Di ba? Pero para sa amin, ikaw ay convicted pa rin. Sa batas lang po yun, binura. Di ba? Sa batas lang po binura ang iyong mga ginawa. Pero sa amin, isa ka ng convicted. Di ba? Okay, tuloy. Ng mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan. Silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito. Oh, tingnan mo to kung gaano mag-cover up ito si Robin Padilla. Kailangan daw mag-usap ang sila-sila lang na hindi na kailangan idaan sa public hearing. Tutol siya kasi alam naman po natin na gusto ni Senadora Riza Hontiveros na maimbestigahan sa Senado ang gentleman's agreement. O ito niya, isa sa mga against na tutol siya na paimbestigahan sa Senado. Di ba? Kasi ang nasasangkot dito ang iniidolo niya. Di ba? Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na sila-sila lang ang mag-usap regarding dyan? Ha? Sabi mo, Mr. Robin Padilla, protocol. May protocol. Presidente daw sa presidente. Okay lang ho sana yan kung hindi natago sa sambayan ng Pilipino. Naitago po yan, paano protocol. At hindi naman ho kami makapagpapayag na sila-sila lang ang mag-uusap na hindi makovered ng media. Ginawa yan ni dating Pangulong Duterte na verbal at sila lang ang nakakaalam ng presidente ng China. Ngayon na nalaman ng sambayan ng Pilipino. Sa tingin mo, papayag ba ang sambayan ng Pilipino na sila-sila lang ni Mr. President Bongbong Marcos ang mag-uusap? Hindi naman po pwede yan ang gusto mo, Mr. Robin Padilla. Ano ka ba? Kaya nga gusto malaman ng taong bayan eh. Di ba? Kasi kahit nga si Mr. President yan, horrified dyan eh. Di ba? Na-shock o nagulat nung nalaman niya na may secret deal pala ang puon mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, sila-sila lang ang mag-uusap. Ano ka? Hello? Gusto malaman ng taong bayan kung anong magiging sagot ni Mr. President ni dating Presidente, ni dating Presidente Duterte. Huwag kang dyan, Mr. Robin Padilla. Kung wala kang magawa sa buhay mo, pwede tumahimik ka. Wala kaming napupulutan ng magandang aral sa iyo. Direct to the point ho tayo. Diba? Puro ka salungat. Brainwashing na, naging politika na. Wala nang Senate hearing. Siguro, ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national. Kung hindi ka ba... Sus, Diyos ko. Hindi daw lahat ng bagay ay ipaalam sa taong bayan. Take note yan, ha? Matatakbo daw siya bilang isang Vice President ng Pilipinas sa 2028 elections. Ngayon, alam nyo na, hindi daw lahat ng bagay ay malalaman ng taong bayan. Mr. Senador Robin Padilla, mawalang galang na ho sa'yo. Bilang public official ka, ano man ang gawin nyo dyan, ano man ang mga chichiburitso nyo dyan, kailangan malaman ng taong bayan dahil taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo at wala kayong dapat itago sa amin. Naiintindihan mo ba, Mr. Robin Padilla, sir? Hindi yan pelikula na scripted. Dapat lahat ng kilos nyo dyan ay malalaman ng taong bayan. Di ba? Dahil kami ang nagpapasweldo sa inyo at karapatan namin malaman ang ginagawa nyo dyan. Di ba, Mr. Senador Robin Padilla, sir? Diyos ko po, huwag kang ganyan, sir. So, ibig sabihin, kung ikaw ang maging Vice President ng Pilipinas, halimbawa, may mga sikreto ka pala na hindi pwedeng malaman ng taong bayan. Lumabas din pala ang totoo. Di ba?
Eh baka ngayon may ginagawa ka na hindi nalaman ng taong bayan? Kasi sabi mo hindi lahat ng bagay ay malalaman ng taong bayan. Eh di kung ganyan lang naman ang prinsipyo mo, sir, huwag kang maging official. Huwag kang maging public official ng gobyernong ito. Di ba, Mr. Senador Robin Padilla? Dahil ang mga katagang yan ay sa mga ordinaryong tao lang. Mas maiintindihan namin kung ordinaryong tao ang magsasalita niyan. Pero ikaw, official ka po ng gobyerno. Number 1 ka na senador noong 2022. Tapos yan lang ang mapapala mo. So ibig sabihin may tinatago ka din pala. Ganun ba yun, Mr. Senador Robin Padilla? Sila pareho para unity naman ang makita natin, no? Sa ngayon, Mr. Robin Padilla, wala nang unity. Sa nangyayari ngayon sa bansa natin at sa mga kung ano-ano ang binabato ng kabilang kampo, wala na po yung unity. Ikaw na lang po ang naniniwala dyan sa unity. Ayan mga ka-action, huwag niyong kalimutan ang sinabi niya ha. May mga bagay na hindi kailangan malaman ng taong bayan. So ibig sabihin, kaya niya tayo lihiman. Di ba? Napakaganda naman ang sagot ni Mr. Senador Robin Padilla. Oh, iboto nyo pa yan. Ha? Nangangarap pa yan maging Vice Presidente ng Pilipinas. Mr. Senador Robin Padilla, maawa ka na po sa bansa natin. Kung ikaw lang naman ang magiging opisyal, Diyos ko po, maawa, maluoy. Kayo na po mga ka-action, mga kakamping ang maghusga. Kapapayag ba kayo na si Mr. President Bongbong Marcos lang at si dating Pangulong Duterte ang mag-usap-usap na hindi makovered ng media, na sila-sila lang ang nakakaalam? Abay, kapag pumayag kayo at pumayag si Mr. President Marcos, wala nang pagkakaiba yan kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nilihim ng ilang taon ni dating Pangulong Duterte ang nasabing gentleman's agreement na yan. Tapos, kung pumayag si Mr. President Bongbong Marcos sa kagustuhan ni Robin Padilla, wala na silang pagkakaiba. Sorry ha, direct to the point po tayo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.